Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Alam nyo ang epekto ng typhoon kanina, lalo na pag nasa lantang inyong lugar. Wala akong barbero, kaya eto ang aking buhok ngayon. Hindi pa ako nagpapagupit hanggang ngayon. Sagwa-sagwa lang tingnan. At any rate, Kapitan, pagka ho na-declare na state of calamity ang isang city, merong kalaan po yan, nakalaan, or merong kalakip na automatic na merong price freeze sa mga basic commodities na inyong binibili. Ano hong ibig sabihin namin din eh? Halimbawa, mamamalengke kayo, state of calamity. Bawal po sapagkat halimbawa nagkukulang na kunyari sa kape o sa gulay, tataasan ng mga nagtatrabaho sa nagnenegosyo sa palengke, tataasan na ng 2 piso, 3 bawal na bawal po 'yon. Especially kung state of calamity. Hindi ho pwedeng pagkakitaan ng mga negosyante ang sakuna na nangyari sa isang bayan. Yan ang number one cardinal rule ng state of calamity. Hindi ho pwede nagkakaroon ng price freeze. So, the water that you bought yesterday, yun pa rin ang price niya today, kahit na may state of calamity. Ganon din sa mga gulay, sa mga ulam, sa mga baboy, sa mga manok. Hindi ho tataas yan. At pinagbabawal po ng national government at ng local government, dapat inoobserbahan, hindi pwedeng pagkakitaan o hindi pwedeng i-hoard. Meaning itago para paglabas nila yon at kinakailangan, supply and demand ang pinag-uusapan natin, kumita sila ng malaki. Bawal na bawal po yan, Kapitan. Hindi ko ba? Yes. Nung panahon ng COVID, naggumawa ng isang resolution ng Barangay Namayan na until medyo nawala ng ECQ, MECQ, yung mga ganon, bawal kong magtaas ng presyo ang mga tindahan sa amin. Isa-isa kong kinausap yan. At, including sari-sari store, di ba? Yes. Hindi ho pwede kayo magtaas. Sari-sari stores. Pasensya na po, hindi dahil sa pinapatay natin yung business. Pero syempre, you have to think of yung bumibili sa inyo, yung market nyo na pag nagtaas kayo, di ba ho, pang lalamang na huyo. Wag ho tayo manlamang sa panahon na medyo kinakailangan ng mga tao ang suporta ng bawat isa. Hindi lang po ng mga nagtitinda, pati ho yung mga tao sa paligid na tumutulong, katulad ng barangay. So, suportahan lang po. Meron pang isa, Kags Butch, bukod sa singit ko lang. Yes, Kap. Ang barangay ay, doon sa paggamit po ng Calamity Fund, ang barangay ay hindi na kailangan dumaan sa bidding kapag may under ng state of calamity. Kaya kung immediately kailangan i-procure ang mga bagay na, like for example, kailangan nyo mamili kaagad ng grocery doon sa mga nasa lanta, pwede nyo nang gamitin kaagad yung fund na nakalaan po sa barangay, yung sa disaster fund. As long as ito ay may resolution ng council na kami po, isang Namayan Barangay Council, ay gumawa ng isang resolution na nagsasabing kailangan namin bumili ng mga grocery items para ipamahagi po sa mga nasa lanta ng bagyo at bumabangon, talagang apektado. Yun po, pwede na ho kayong mag-procure ng mga Pero, kung alimbawa naman na ipoprocure nyo ay sa barangay, yung mga talagang tinamaan pa hanggang ngayon, may sasamahan nyo ng picture, ng photos na, halimbawa, nakalubog pa yung mga bahay dito, nasa tabing ilog kayo, katulad sa, may isang lugar sa Hagonoy na talagang laging nagbinabaha. At lalo na ngayon, biglang binaha, lalo sila. Pwede ho kayo mag-ano na ganito pa rin sa amin eh. Pwede ba kami bumili ng rubber boats? Pwede ba kami bumili ng rescue boats? Pwede po yun. As long as may resolusyon ng barangay at naka-declare ang state of calamity. Yan po yung mga kagawad, napaka-importante ng trabaho natin sapagkat support natin yan sa ating kapitan. At kung tatanungin niyo po kung anong wordings yun,
Ang ano lang naman dyan, pinaka-basic due to the declaration of the state of emergency here in Parañaque, July 28, blah, 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 we authorize our Kapitan, Don Francisco, to procure for swift implementation of the relief programs of our barangay. Ganun lang. Kagawad talaga si Kags Butch. Ang galing. Ayun na yung resolution. Mali English yun. Yun ako yung resolution yun. Tapos dadagan nyo na ng mga ilang sentences nyo. Tapos and then, pirmahan lahat. And then ibigay kay Kap. Okay na. Pwede na si Kap na kumilos. Ang importante dito, mabilis. Mabilis po. Mabilis. At ang mga hagawad, huwag kayong absent. Pero Kap, may nagtanong sa akin. Sabi, paano kung 4 na kagawad lang ang pumirma? Majority wins po. Yes. Yan o. Hindi ko kinakailangan nakapirma lahat. Kaya nga 7 kayo eh. 4 majority na yan. Kahit 4 lang ay bumirma, huwag yung pilitin yung 3. Ayaw nila eh. 4 majority na yan. At kung hindi nyo makita yung 3, ipasa nyo na. Dahil majority, pwede na yan. Tandaan po natin, Kags Butch. Diyan lalabas yung ano eh. Di ba ho, nagkakaroon ho tayo ng State of the Barangay o SOBA. State of the Barangay Address. Sasabihin po ng kapitan yan at ng mga kagawad. Kami po ay si Barangay ganito at gumawa ng isang proyekto. Lalo na nung nagkaroon ng baha. Nag-procure kami ng ganito para maibigay sa mga tao. Pero kung ang mga kagawad ay pinagtulungan ng kapitan at sinamahan ng pamumulitika at hindi pumirma, yun din ho ang i-report ng kapitan. Kaming dalawa lang po ni kagawad na gusto namin ho magbigay sa inyo ng mga ganito. Hindi ho pinayagan itong mga members ng council. Nako, paano ho ba yan? Alam nyo, plus points pa yan. Kung kalaban nyo si kapitan, malalagay pa yung mga kagawad sa alanganin. Plus points pa sa kanya yan pagdating ng eleksyon. So, para wala nang ganon, at kailangan naman talaga ng budget para dun sa nasalanta ng bagyo at may kalamidad, ibigay na ho natin, pirma na ho natin, para makita na buo kami pagdating sa kalamidad. Hindi kami nagpupolitikahan pagdating sa kalamidad. Yun ang mahalaga. Yeah, napakahalaga talaga ng council, especially pag-release ng budget. Yes. Hindi pwedeng... Huwag na lang yung, alimbawa sa Barangay Assembly, nasabing si Kagawad Serrano, hindi ho pumirma yan, nakakahiya talaga. Pero huwag na lang po yun, sa konsyensya mo na lang na wala ka sa aksyon. Aksyon yun eh. Opo. Bihira ang aksyon sa barangay, ang aksyon dyan sa tanod, sa Peace and Order Department. Pero kung kinakailangan ka, and which is yung mga kagawad po natin, na twice a month lang tayo kinakailangan sa barangay, at dyan binibilang ang inyong attendance, pagka-gera na, yung mga ganitong mga act of God, fortuitous events, kailangan nandiyan ka sa gitna. Dahil dyan susubukan, dyan hindi masasayang ang boto na ibinigay sa'yo ng taong bayan. Kaya meron nga hong nagtatanong din na kung pwede ba daw bawasan. Ito tanong ko na rin po sa inyo, Kap. Kung pwede daw bawasan ni Kapitan ng kalahati ang kanyang honorarium dahil isang beses, di ba 2 beses, ang session sa isang buwan, isang beses ay hindi siya umattend. Ano ang sagot nyo doon? Ako kasi, ang pinagbabasihan ng attendance kasi natin mga hagawad, yung 2 attendance. Not unless na action officer for the day ka, alam mo, yung mga additional na yun. Pero yung attendance natin sa session, 2 lang po. So, nagtatanong yung kagawad na nabawasan kung pwede daw bawasan ng kalahati yung kanyang honorarium. Dahil hindi siya naka-attend ng isang session. Depende po sa sitwasyon. Tsaka sa IRR. Sa internal rules and regulations po ng barangay. Katulad sa barangay ko na lang ho, meron po kasi silang OIC of the day. Di ba? Sila yung kapitan for the day. Ika nga. So, yan. Nalalagay mga kagawad sa alanganin sa barangay, sa akin, kapag hindi nila pinasukan yung araw na nakatalaga para sa kanila. At kung ano man, nag-uusap kami sa session. Okay? So, minsan merong kailangan mo, merong mga proposal na kapag hindi ako, magbibigay ako ng 100 pesos, pag hindi ako biglang Fine. Fine. Ganon. O kaya, 1,000 pesos, may fine po yan. Actually, nangyayari po sa barangay ko yan. Mahigpit po ako. Gusto ko kasi,
equal sharing kami ng panunungkulan. At hindi po, again, Kags Butch, hindi po ako insecure sa mga kagawad eh. Mas gusto ko pong nakikita po sila ng mga tao. Gusto ko pong nakakatulong po sila. At least, pwedeng sabihin na sila ay yung taxes ng mga tao na ginagamit o binabayad sa aming honorarium ay talagang napupunta sa tama. So nagtatrabaho sila. So every day may kagawad. 7 araw yan, 7 kagawad yan. Yung SK ko naman nakatalaga yon sa mga youth development eh. So ganun po. Na Kags Butch, babalik ako doon sa tanong mo na binawasan, depende po again sa usapan. Pangalawa, yung sitwasyon, baka naman na ospital si kagawad, talaga naman, meron naman rason na hindi makarating po doon sa session. Okay? So, yan po ang doon. Yung po yung sa kagawad din, magbigay ho kayo ng Excuse letter. Medical record. Para patunay na kayo ay nagkasakit, kayo po yung o kaya bumiyahe po kayo, which is dapat bago kayo bumiyahe, di po ba? May travel. May travel authority coming from the DILG and the barangay. Magpa-file ho kayo ng leave niyan. So, talagang makikita na wala po si kagawad. Yan naman po yung mga... Yun nga po kasi alam niyo yung IRR na yan, yung pinag-uusapan niya pag mga bago kayong termino, di ba? Karamihan hindi nila pinapansin. Akala nila yung parang office, yung parang pang sa pribado na opisina sa HR. Tinitignan kung paano yung how your working day, mga ganito. Pero hindi nyo alam, very technical sa barangay. Opo. Kasi pag ikaw, magbakasyon ka lang ng 2 linggo, halimbawa, family vacation, hindi ho masama yun. Kinakailangan magpapaalam ka sa Pritan, isasabi dyan sa DILG. Yes. At may travel ka dapat, meron kang travel order na sinasabi. Kasi, ayun nga kapan sinasabi ko marami nagsasabi kasi na mayayabang dyan yung mga tinatawanan kami mga kagawad noon na kaya namin gawin yung ginagawa ninyo. Tumutulong din kami sa tao. Oo nga, maraming salamat kung ganun. Pero meron tayong difference. Kami accountable, kayo hindi. Next day, pwede mo nang hindi gawin Nagpakita ka sa Facebook, pero kami, araw-araw ine-expect na nasa barangay kami. Araw-araw ine-expect na nagsisilbi. Pag hindi, makakasuhan kami ng dereliction of duty. Ibig sabihin, may accountability ang public office kaysa sa pribado. Yun ang big difference nyon. Kaya nga po yung IRR na pinag-uusapan namin, dun pa lang umalma na kayo. Pagka halimbawa sinabi doon na hindi pwede mag-sick leave or hindi tatanggapin ni kapitan ng sick leave. Kinakailangan, pag nag-excuse letter ka, kailangan mabigyan ka ng leave para hindi kayo nagkahagulo sa honorarium, sa anumang ibibigay sa mga allowances. Diyan po sa barangay. Tama po. Tama. Kap, meron din akong isang, meron kasing nagtanong, ito tungkol naman, pasensya na Kagsun, marinig mo kasi alam kong ayaw mong ipatanong, pero nandito na yung ating kapitan. Sinabi kasi nung kapitan, kasi mag-leave yung kapitan. May travel. 1 buwan sa Amerika. So, ako ngayon si number 1 kagawad. So, dapat siya. Acting muna, di ba? Kasi more than 1 week, more than 3 to 4 days. Hindi ako IC acting. So, usually, more often than not, yung number 1 kagawad, although pwede natin i-discuss pa yan ng malalim, at kung akong kapitan, hindi ko talaga i-appoint yan kung ayaw ko, di ba? Pero matagal na usapan yan. Pero more often than not, yung number 1 kagawad. Okay. Nandiyan na tayo. Sabi ngayon ng kapitan, mag-resign ka na muna para maging acting ka. Which is sinabi natin na mali. Kasi pag nag-resign ka, hindi ka nakagawad. Never ka na maging acting. Ibig sabihin, pinupolitika ng kapitan mo. Pag ikaw nag-resign, para maging acting kapitan, or hindi na iintindihan ng kapitan ko anong ibig sabihin ng acting. Kasi pagbalik ng kapitan at hindi na si kagawad at nag-resign si kagawad, tapos na ang boxing. Hindi ka nakagawad. So yun yung mga hindi ko naiintindihan kung naiintindihan ba yung... Pain? Pain Naiintindihan ba yun? Pain or pala. ang galing lang mamulitika? Pain.
Kalaban yung number 1 eh. Sorry, mag-resign ka muna bago ka maging acting. so nakakatawa pero alam mo, nangyayari po, Kap, eh. Nangyayari. Eto pa, nako, ayoko pero alam mo, maganda kasi yung tanong. Napakaganda yung tanong, Kap, eh, at napag-usapan nga natin kanina. Yes. So ito ang nangyari. Hindi po ito chismis, ha? Ito ang nangyari. Nung last election, pareho silang number 7. Tie. Parehong score. Ang ginawa ng dalawa, nagkaroon silang gentleman's agreement. Term sharing. Term sharing, ha? Okay. Question. So, ang term sharing nila, mauna ka muna. 1.5 year. Pag naka 1.5 year ka na, dahil hanggang 2025 lang tayo, kunyari, ako na ang magtatapos. So, ang tanong, yun ba ay may legal na basehan? Oo. Una, wala. Kasi pagka ganun, hindi pwede mag-term sharing at hindi pwedeng kayong dalawang magkasunduan nang hindi alam ng COMELEC. Kasi wala kayong legal basis. Second, nung pumayag ako halimbawa si Kagawad, kunyari, Dondon Francisco ang pinauna ko at sumumpa na siya na talaga as in number 7. Ako na yun. Bukod sa na-proclaim siya, nag-oath of office siya na. Ako, ano mangyayari sa akin kahit magkatay kami? Wala na, number 8 na ako. Bye-bye ka na. Babay na ako. Isa lang ang pwede mag-oath. Kaya ang ginagawa ng COMELEC po dyan is toss coin. Toss coin or drawing of lots. Drawing of lots, kung ano yung mas maiksi, mas mahaba. Tama Or po. toss coin, bahala na si Lord. kung sino mapipili sa aming dalawa. Nakakatawa po, Kap Hindi Dondo. Sa mga moving forward, wag ko kayo papayag ng gano'n, ha? Pag halimbawa nag-all, toss coin. O kaya ano, at alam po ng COMELEC at yung COMELEC po ang nag-decide kung ano yung mapapag-usapan. Ibig sabihin, under the auspices of the COMELEC official na nandun sa inyo during that time. Or yung principal. Kung wala ho yung COMELEC, si principal po ang nakatalaga po dyan sa school na mamamagitan po sa inyo. Wag ko kayo papayag ng all. Di bali po yung yung number 1 saka 2 nag-all. Madali ho yan. Toss coin din ho yan eh. Pero yung number 7 saka tapos yung number 7 all, naku, out of the picture ho kayo doon. Pag nag-number 8 kayo bigla. pag nag-take ng oath na yung isa. Nag-uusapan kami ni Kags Butch. Kami pares Kagawad. Ano tayo ha? Hap-hap. Hindi ho hamburger ho to. Eto, kunyari, Kap, no? Katuwaan lang, no? Para sa ating mga kagawad. Pareho tayong nag-number 7. Nalaman mo ngayon. Naku, number 7 kaming dalawa ni Butch Serrano. Paano nga itong gawin? Anong gagawin mo, Kap? Toss coin. Ako hindi. Tatakbo na ako sa COMELEC, susumpa na ako. Ay. Unahan na kayo. Unahan na kayo. Pero, meron kasing, Kags Butch, meron po kasing, tawag dito, yung sa COMELEC, yung pinipresenta. Yes, yung Certificate of Ballots. Yan. Kung ilan manggagaling sa Board of Canvassers. Board of Canvassers. Hindi pa pwedeng, wala. Kahit tumakbo ka sa COMELEC, Kags Butch, at tumakbo naman ako kay principal, parehas tayo pa, pa rin yun, magbubungguan yung magbubungguan. Kailangan pa rin na resulta talaga, official result. Kailangan talaga yung COMELEC na, yun nga ho, magtotoss coin. Yun ang pinaka-legal basis. Kailangan may basbas ng COMELEC ang pag-upo ninyo. Hindi pa pwedeng kayong dalawa lang ang nagkasunduan. Wala ho yun. Lalo na kapag eleksyon, hindi eleksyon ng... Di ba, alihudo sa eleksyon ng mga asosasyon? Okay? Na hindi sakop ng konstitusyon o ng tawag dito, hindi konstitusyon, ng ating usapan pagdating sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Pero kapag medyo ganyan, katulad nung sinasabi ni Kags Butch, kailangan nung COMELEC dyan. Kailangan ho ng dyan. Yun po. Ayan. Maraming salamat. Sana meron ho kayo natutunan sa amin po ni Kapitan Dondon. Next week po, pabalik po si SK Mai at si Kags Marie para pag-usapan pa rin natin yung mga DILG opinion,
local I hope- government provisions. I hope okay na po sila kasi syempre mahirap pong nagkakasakit ngayon. Yes, usong-uso. Kayong dalawa, lalo na si Kags Marie, tama na yung kakaisip mo sa akin, ano? Wala nang masyadong isipin. Hindi, joke lang yun. Gags Butch, medyo ano lang ako ng konti. Okay po. Meron pala tayong Batiin ko lang babatiin. si Kagawad Ranulfo Clementes, si Ran at si Catalino Manalo at ang lahat ng kagawad ng Barangay Carillo, Hagonoy, Bulacan. At yun nga po, isa po sila sa tinamaan po ng bagyo pero lagi pong nagbabaha sa kanila pag high tide. Yun po. Salamat Meron po. din akong babatingin, Cap, kung okay lang. Kasi uuwi ako ng Candelaria, Quezon this weekend. Binabati ko ang Barangay Poblacion dyan sa Masalukot. Masalukot 1, Candelaria. Pasensya na hindi pa ako sanay sa lugar kasi meron tayong pinupuntahan doon, mga pinsang ko na dadalawin natin this weekend. Pero kung mahintay nyo ako dyan sa barangay ninyo at pamimeriendahin nyo ako at meron konting kape at saka cake, dadalaw po ako dyan sa Barangay Poblacion, Masalukot 1, Candelaria. Ang Quezon. salita yata, ang Barangay Poblacion yata ang isa sa pinakamaraming barangay Name. poblasyon name no? Ang barangay name poblasyon. Yes, Opo. Poblacion. Oo nga, Poblacion. 1, 2, di ba? Mga ganyan, 3. Anyways, Kags Butch, batiin ko na rin ho si Secretary Ben Harabalos ng kanyang belated happy birthday po kay Secretary Ben Harabalos ng DILG. At pagod na pagod ho yung kahapon. Talagang nandun ho siya sa Marikina at sinusubaybayan po yung nangyayaring sa kalamidad sa atin. Belated po, Sec, from sa barangay tayo, officers and staff. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Yan. At sa inyo pong lahat, mga kabarangay, in behalf of Kagawad Marie Formentera Ferrer, SK May Salazar, kasama po natin. Of course, proud na proud po tayo kay Kapitan Don Francisco. Ito po ang inyong pambansang kagawad. Magbabalik po kami dito lang Bibigay sa ng barangay sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo,